What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa post ng Bitpinas kung saan naglista sila ng 12 mga exchanges o yung mga VASP na providers, which is sila yung mga may mga license dito sa Pilipinas. Pag-uusapan din natin yung pagbabalik ng Binance dito. Siyempre, more on kung ano yung mga advantage at disadvantage dito para sa atin. Yung bang as a retail investor, sa mga retail traders, is ano ba yung magiging advantage nito sa atin? At ano yung mga risk na dapat natin tandaan dito, lalo na dun sa pagbabalik ng Binance. Ano pa yung iba nating mga makikita? So, punta tayo dun sa page ng Bitpinas. Sa mga naghahanap ng mga balita about sa crypto, lalo na dito sa Pilipinas, ay visit nyo, follow nyo lang itong page sa Twitter ng Bitpinas. Twitter na X na ngayon ang tawag, no? So, sa post nila dito, ito here are 12, basahin muna natin, no? Here are 12 virtual asset providers, VASPs, in the Philippines that holds a license from the Bangko Sentral ng Pilipinas. 8 are active non-bank BASPs, 2 are non-operational non-bank BASPs, 2 are active bank BASPs. The BASP license allows businesses in the Philippines to operate and deal with crypto to fiat and fiat to crypto transactions. No? So itong kanilang full details ay ilalagay natin doon sa video description para mas makita ninyo yung mga pati mga description ng mga paliwanag about dito sa mga exchanges na to. Pero syempre, ano ba itong sinasabi nila na BASP license, no? So sa mabilis na Google, ayan, so nagtanong tayo sa Google, ang BASP ay tumutukoy sa virtual asset service provider. Ito ay isang negosyo o institusyong pinansyal na nagpapadali sa mga transaksyon, pagpapalit o yung mga exchanges, paglipat o pangangalaga or custody ng mga virtual asset gaya ng cryptocurrency. Sa ilalim ng BSP Circular Number 1108, ang mga BSP ay kinikilala at may higpit na sinusubaybayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang maiwasan ang money laundering at iba pang illegal na gawain. So, example nila dito ay mga palitan ng crypto, yung mga exchanges gaya ng pagbebenta ng Bitcoin o Ethereum gamit yung Philippine Peso, at mga crypto wallet provider na nag-iingat ng mga digital asset. So, kagaya ng Ronin Wallet, yung exchanges is parang nagiging rin sila. Nagiging wallet din sila para dun mo ni-store yung mga crypto. Pero, syempre, ang difference ng mga private wallet, yung mga decentralized wallet, is talagang ikaw lang talaga mag-iingat nun. Ang pinagkaiba naman sa mga sa CoinsPH o mga exchanges ay yung mga token ninyo is sila yung nagpo-provide ng wallet para doon, no? So may mga advantages at disadvantages sila, pero saka na natin yung pag-uusapan. Dito muna tayo sa mga exchanges, no? So yung mga listahan nila, yung mga list ng mga companies na may lisensya na dito sa Pilipinas, syempre nandiyan yung CoinsPH. So yan yung ating laging ginagamit pag bubodega, no? Tapos BloomX, may DA5, GoTiny. So, familiar naman tayo sa GoTiny. So, ginagamit din natin yan. Maya, Moneybiz, Pidax, Top Wallet, Union Bank, Pipsank, Sendit, at saka OneCash. Yung OneCash, ewan ko parang lending ba ito? Correct me if I'm wrong kasi ang alam ko, yung OneCash is may ino-offer din silang mga lending, no? Ewan ko lang itong iba. So, ang na-explore ko pa lang naman dito yung siyempre, yung CoinSpeech, GoTiny, Maya, yung Pidax, at saka yung, yun lang, no? Yung Union Bank, hindi ko pa na titignan itong Union Bank. Pero, yung mga, yun nga, siyempre, ang top dog dito para sa akin is yung CoinSPH, no? Nagtataka kayo, wala pa yung, yung GCash, no? Yun din ang ko bakit wala yung GCash, no? Yung Gcrypto. Pero, siguro, titingnan din natin yung susunod bakit wala dito yung Gcrypto, no? Ngayon, ano yung nito, no? Siyempre, based doon sa naging post ng Bitpinas, may 12 virtual asset providers, no? O BASP na may lisensya mula sa BSP. Siyempre,
Ngayon, magandang balita ba ito para sa ating mga crypto investor? Oo, syempre. Dahil ibig sabihin, mas regulated na yung industry. Kapag syempre BSP license ang isang platform, mas mataas yung compliance, yung standard nila pagdating sa mga KYC. Kagaya ko, hiningan ako ng KYC sa CoinSpeech para makapag-activate ako ng account. Anti-money laundering, ibig sabihin dahil naka-KYC ako, once na nagkaroon ng mga irregular na mga transaction doon sa mga ano ko, sobrang laking pera o ano, so madedetect yun. Malalaman nila na ano, syempre kailangan mo pa rin namang i-cash out yung mga naging gains mo, lalo kung galing sa illegal yan. So pwede maimbestigahan yung account mo, at dahil doon sa KYC, so malalaman kung sino yung may-ari nung exchanges na yon, nung account na yon. Tsaka syempre, customer protection, no? Pero hindi ibig sabihin nito is garantisado, no? Ibig sabihin, ang misconception kasi baka mamaya dahil ito yung mga pinili natin, may mga lisensya, sure ball nakikita na tayo o imposible na malugi. So hindi ganoon 'yon, no? Yung lisensya ay para lang sa operasyon ng company, hindi para protektahan yung investment mo sa market volatility. So syempre apektado pa rin 'yan sa pagtaas sa pagbaba ng market, no? Pero ano ba yung nakikita nating opportunity dito? Para sa atin, malaking opportunity 'to. Kasi una, mas madaling mag-cash in, cash out gamit yung peso, yung sarili nating pera. Pangalawa, may mas maraming institution at negosyo ang maaaring pumasok sa crypto. Dahil siyempre may malinaw na regulatory framework, no, yung mga merchants natin dito sa Pilipinas. So madali na sila makapag-transact gamit itong mga services na to. Pangatlo, habang lumalakas yung legal infrastructure, pwedeng mas dumami ang adoption ng crypto sa Pilipinas. So, isa yan sa mga pinakamagandang nakikita ko dito pagdating sa mga regulation. Kasi syempre, mas katanggap-tanggap ng mga tao dahil may mga may mga adoption na nangyayari at saka nakikita naman nila na may license. Kagaya ko, gumamit ako ng Binance dati, yan ang ginagamit ko. Pero nung nagkaroon ng regulation na hindi na nagamit yung Binance, so ang pinakauna ko tinignan talaga is kung sino ba yung mga may lisensya dito, at yung CoinSpeech nga yung pinaka top dog sa lahat ng mga nakita ko. So yun ang ginagamit ko ngayon, no? Sa madaling salita, syempre mas magiging normal ang paggamit ng crypto kaysa dati, no? Pero hindi ibig sabihin ganun walang risk. So may risk pa rin. Kapag syempre mas regulated yung industry, mas maraming reporting, compliance na requirements. Posible rin na magkaroon ng mga restriction sa ilang serbisyo o tokens sa hinaharap, depende sa magiging regulation. So yung mga nililista nilang mga tokens o mga binibigay nilang services, syempre pwede magkaroon ng epekto yan sa mga regulation. At syempre tatandaan niyo na kahit BSP license yung platform, kunyari bumili ka ng meme coin, tapos bumagsak na 90%, so hindi ka ililigtas ng lisensya ng exchanges doon sa market risk, no? So hindi kontrolado ng hindi kontrolado ng exchanges 'yon. Isa pa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga retail investor, syempre iniisip natin na license naman to, sigurado naman yung investment ko. So mali 'yon, no? Ang lisensya ay ginagamit na permit para mag-operate yung kumpanya. Hindi yung guaranteed na tataas yung presyo ng coin na binili mo. Yung mga nililista nila sa mga exchanges, kahit meme coin yan, so hindi yun sigurado na tataas dahil nakalista doon sa mga exchanges na yun. Isa pa sa mga pagkakamali ay yung ilalagay lahat ng pondo sa isang exchange. So mali yun kasi pag nagkaroon ng technical issue, maintenance, o withdrawal delays, o wala kang backup, lalo kung kailangan mo na, madalas mangyari yan dati sa CoinSpeech. Magkaroon ng konting volatility, mag-dump ng malaki yung market or makyat, hindi ka maka-withdraw, hindi ka makabenta, no? So kung lahat ng asset mo nandun lang sa isang exchange, so delikado ka na. Kaya ako, ang dami kong wallets, no? May mga private wallet ako, meron akong international na exchange, may local exchange ako, meron akong decentralized na wallet kung saan doon ako naglalagay ng mga ini-scatter ko yung aking mga asset, no?
Kunyari, kagaya nga ng plano ko na once na naka 10,000 pesos na yung ipon natin dun sa Bitcoin, ipon challenge, so ililipat ko na yun sa akin na private wallet. Exodus naman ang ginagamit ko doon. No? Then after nun, ipon ulit ako sa CoinsPH. So ganun yung ginagawa kong diskarte dyan. Kapag syempre may regulation din, isa pa sa magandang i-discuss dito, mas tumataas yung confidence ng mga retail investor. Pero minsan, nagiging sobrang kampante natin pagdating doon. Siyempre, pag narinig natin na regulated, nakakalimutan natin na high risk pa rin yung crypto. Ang tamang mindset dapat natin dito ay yung regulated platform, kagaya ng CoinsPH or kung ano man, plus proper risk management. Diba? Hindi pwedeng regulated platform lang yung nasa isip natin. Kaya sa tingin ko, pero sa tingin ko naman, magandang development dito para sa crypto. Sa crypto industry sa Pilipinas dahil nagpapakita ito na hindi na basta-basta ang crypto ecosystem natin. No? Pero syempre, bilang investor, huwag muna nating gawing dahilan yung BSP license para tumigil sa sarili nating research. So, kaya dapat tuloy-tuloy tayong research. Tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-explore dito sa mundo ng crypto. No, dahil sa crypto, kahit gaano kaganda yung platform, ikaw pa rin naman yung responsable sa bawat buy at saka sell. No? Ikaw naman yung pipindot ng buy at saka sell button. No? So, ikaw talaga magiging responsible pagdating doon sa iyong mga asset. So, kayo, kung tanungin ko kayo, mas pipiliin nyo ba yung mga BSP license na exchange kahit na mas mataas yung fees? O mas gusto nyo pa rin yung mga murang option, murang mga fees, mga pero hindi sila regulated. So comment nyo dyan sa baba kung sa tingin ko. Kasi yan yung isa sa mga pinagtatalunan dito local exchange, ang mahal ng fees, ang taas na ng spread. Ang mga international exchange kagaya ng Binance is matataas. Magaganda yung mga kanilang ino-offer ng mga service. Mas bababa yung fees, mas bababa yung spread. So, ano ba dun? Yung sa palagay ninyo mas importante, regulated ba o yung mga unregulated na mga exchange? Yan. So, punta na tayo dun dahil nabanggit na rin natin yung Binance. So, ito na yung sa Binance, no? So, naglagay sila dito ng ito yung kanilang post. Now that Binance comeback in the Philippines is confirmed, official, and regulated, what feature do you think Binance Philippines by Black-Scholes must have to gain advantage to the PH market? So, ito na. So, yung big dog talagang one of the best exchanges, number one ito sa crypto exchange na papasok na rito sa Pilipinas. So, ano yung mga pwedeng maging mangyari once na pumasok na itong mama na ito? Itong mamaw na ito, tingnan natin kung anong pwedeng mangyari. No? Ano yung nakikita natin dito na pwedeng maging Kasi kita nyo naman, no? Sabi niya dito, with Binance set to return to the Philippines, which features are you most looking forward to? Lower transaction fees, future or leverage option, peer-to-peer, yung trading ng peer-to-peer, white token selection. So, yan kasi yung mga advantages ng Binance. Siyempre, yung iba is low transaction fees, no? Pero, ano bang pwede nating rito? Ano bang pwede nating maging komento pagdating dito? Yung una kasi, pinag-usapan natin yung mga BSP license. Crypto company sa Pilipinas. Ang malaking message lang naman doon ay unti-unting nagiging mas regulated ang crypto sa bansa. At ngayon, may balita naman na posibleng bumalik yung Binance sa Pilipinas sa mas legal at mas regulated na paraan. Siyempre, parang nagse-set up muna ang Pilipinas ng playground bago papasukin yung mga pinakamalalaking crypto exchange sa mundo. Para sa akin, hindi naman to simpleng Binance comeback story lang. Ito yung kwento na pwedeng mag-transition ng crypto sa Pilipinas mula sa Wild West style ng papunta sa more regulated environment. Ano yung mga opportunity na nakikita natin dito?
Siyempre, kung makakapasok ang Binance ng maayos, pwede nga makinabang yung mga retail investors dun sa, yun nga, trading fees, maraming tokens, mas mataas yung liquidity. Ako, yun kasi ang pinakaano ko, yung mataas ang liquidity, mas mabilis na execution ng mga trades, posibleng mas maganda yung educational resources para sa mga newbie. Ibig sabihin ay mas maraming option ng mga Pinoy investor kumpara dati. No? Ang advantage naman nito pagdating sa mga industry, yan, kagaya nito sa mga CoinsPH, sa mga diniscuss natin kanina, ano naman mga advantage ito? Ang pinakamalaking advantage nila dito is yung competition. Siyempre, kapag ang Binance, mapipilitan yung mga local na exchanges na pagandahin pa yung mga serbisyo nila. Kapag mas maraming competitors, mas mababa yung fees, mas maganda yung user experience, mas maraming produkto, mas mabilis na innovation. Panalo rin dito yung mga, siyempre, tayong mga customer. No? Ang disadvantage nga lang, kapag sobrang lakas ni Binance, siyempre, number 1 yan. Maaaring mahirapan yung mga maliliit na local exchange sa pagsabayan. No? Posibleng mailipat yung malaking bahagi ng liquidity sa isang dominant lang na platform. Siyempre, mas maraming access sa futures, leverage trading. No? Yun kasi ang ano dyan eh. Siyempre, lalamunin ng malaki. Parang mall na itinabi mo sa isang sari-sari store. Talagang lalamunin ka talaga ng buhay niyan. No? Pero, kailangan magbigay kayo ng yung mga sa mga local exchange. Kailangan may advantage din. At may target market ka talaga para yun talaga yung tina-target mo. Kung ako man, sa strategy na ginagawa ko na DCA, anong pipiliin ko? CoinsPH or Binance? Sagutin muna natin yung tanong na ano bang diskarte ko sa pagte-trade? So, bukod dun sa DCA na ginagawa ko, nag-iipon ako, ang pipiliin ko sa dalawa is dun na ako sa CoinsPH. Bakit? Kasi mas madali yung transaction ko dun eh. Dun ako nasanay, dun ako man nadadalian. Although, una kong ginamit yung Binance may mga asset ako dyan dati. Ngayon, yung CoinsPH, once naipon ko na siya, yun nga yung plano ko na ipon challenge. So, pag naka 10,000 pesos na ako naipon dun, basta maging 10,000 yung value niya, in peso na naipon ko, ililipat ko na siya dun sa aking private wallet, Exodus wallet. Hindi ko siya iwanan dun. Hindi ako magtutuloy-tuloy ng ipon dun hanggat hindi ako nakaka 10,000 ulit. So pagkatapos nun, ililipat ko na siya dun. So ibig sabihin, hindi ko talaga ipapark doon yung Bitcoin ko. Ginagamit ko lang siya para bumili ng token. At pag naipon ko na, saka ko siya ilalabas at doon ako mag-hold ng sobrang tagal. Ang exchanges, hindi yan ginawa para pagbodegahan mo ng mga coins mo. Ginawa mga exchanges na yan para makabili at magbenta ng mga tokens. No? Kung trader ka, etong balita na to, for traders lang naman ito eh. Yung sinasabi dito na, low transaction fees, future leverage option, peer-to-peer, white token selection, para to sa mga trader. Kung ikaw ay nagbobodega lang, gagawin mo yung ating ginagawang diskarte, which is naging effective sa akin for the past 4 years. Yan talagang pinaka-profitable ko sa lahat na naging diskarte ko. Nag-trade ako, nag-airdrop ako, yan ang pinaka-profitable para sa akin, yung DCA. No? Kung gagawin nyo yung ginagawa natin diskarte ngayon, any exchanges naman pwede. Diba? As long as hindi ka nagtitrade. Ang problema kasi, pag ikaw wala ka pang alam sa crypto, banat ka kagad ng trading. Di mo alam yung mga risk management, di mo alam kung saan ka magka-cut loss. May problema ka sa pagpasok ng entry, hindi ka pa marunong bumasa ng market ng mga doon. Susunugin ka lang, nag-aaksaya ka lang ng pera. 'Di ba? Mag-aaksaya ka lang ng pera. Nagsusugal ka lang, no? Na which is napakamaling mindset lalo sa isang beginner. Lalo na kung kahit na ba may alam ka sa crypto eh. No, kung wala ka pa nag-experience sa mga ganung bagay, mas maganda na mag-DCA ka na lang, magbodega ka na lang. At ano yung binobodega ko? Bitcoin. No? Darating ako dun sa point na maghahanap ako ng altcoin na pwede ko ma-investan. Pero, hindi pa ngayon yun. So, may tinitingnan tayong presyo. Nandun ako sa team ibagsak. Alam kong babagsak pa. Hindi ko pala alam na babagsak pa. Pero, yun ang gusto ko mangyari, bumagsak pa yung Bitcoin. Pero paano yun? Nagbobodega na ako. Yun nga eh. No? Kung sakali bumagsak yung market, bibili ulit ako. Hanggang sa ma-average lang na ma-average yung mga bili ko. Kung nakabili ako ng mamahal ngayon,
at bumagsak yung presyo, so may bibili ulit ako dun sa baba. So hanggang sa mag-average lang yung aking buying price doon sa mahihila na pababa yung mga nabili ko na nasa taas, na mahal ko na nabili. Dahil doon. So nandun pa rin ako sa team ibagsak. So ina-expect ko pa rin yun. Pero pagdating sa mga altcoin, ako siguro aabutin pa ako ng mga 10 months. At hindi ko sinabi na pa after 10 months magbobodegan ako ng altcoin. Hindi. Saka ko lang sisilipin yung graph. No? Kung sakaling mali ako, lumipad na, wala rin problema. Bakit? Kasi may naibodega na ako nung dati. Diba? Na may naibodega na ako nung dati. Hindi ko naman kumurot lang ako ng mga profit doon. Then, nandun lang yung mga profit nila. So, pinagsisirculate ko lang. Pero, kung sakali man na tumaas ulit ngayon, di, may hawak pa rin naman ako. Pero, ang main focus ko talaga this cycle is Bitcoin. No? Yun talaga. So, hindi mawawala yan sa pagbubodega ko. Madadagdagan niya na ibang tokens in the future, pero Bitcoin hindi yan mawawala sa bubodegahin ko ngayon. Yun. At syempre, isa sa mga pwede nating maging mistake pagdating dito, pag nakita mo na ng kunyari, nakita natin, kagaya nito, nakikita natin ang pagbabalik ng Binance, iniisip ba natin na bull run na? Diba? Hindi yun ganun kasimple kasi exchanges lang ang Binance. Hindi ito automatic na pagka na pwede magpataas ang presyo ng Bitcoin o ng mga altcoin. Maraming retail investor yung nalilito sa pagitan ng infrastructure at market direction. Magkaiba yun. Kapag dumami na yung access sa futures at leverage product, mas marami rin baguhan na maaaring maliquidate. So, yun yung binanggit ko sa inyo na kanina na mamaya ginagawang sugal yung pagtitrade. Yun kasi ang problema sa mga retail investor. Kapag may mga bagong picture, gusto agad na kagamitin. Pag nakita mo yun, mataas na leverage, times 50, times 100, times 150. Gusto agad subukan. Pero kadalasan, syempre, hindi naman nila naiintindihan yung risk. At syempre, kailangan talaga dito natin nakafocus talaga tayo yung tinatawag na sandbox. Nasa sandbox system kasi ang Binance. So, ano yun? So, ibig sabihin, dito pumapasok yung konsepto ng regulatory sandbox. Ibig sabihin, parang testing environment muna. Parang sa laro o kunyari sa software development, sinusubukan muna yung isang feature bago ilabas lahat. No? So, sa crypto, pinapayagan ng regulators ng mga kumpanya na mag-test ng produkto o serbisyo sa controlled environment habang minomonitor siyempre yung risk. Ang advantage nito, nakakapag-innovate yung company. Protektado yung mga users habang tinitesting. No? Natututo yung mga regulators bago gumawa ng mga permanente na mga rules. Tapos, mas mabilis ang adoption ng bagong technology. Kaso, ang mga disadvantage nito sa ay hindi guaranteed na magiging permanent yung approval, syempre. So, syempre, titingnan pa yun ng SEC kung talagang dapat makaprubahan. May limitasyon yun sa mga users o features. Pwedeng yun sa main Binance, may ganitong pictures na yan, taas ng APY o di kaya may mga earns or yields, so mga bot trading, baka wala dito sa ilo-launch nila dito sa Pilipinas. Tapos maaaring mabagal ang expansion na mangyayari. May uncertainty, syempre, habang nasa testing stage pa. So, ako, yun talaga ang una kong naiisip dito, no? Yung uncertainty habang nasa testing phase pa. Bakit? Hindi yun dahil sa dun sa ating dating speaker na nalilink dito, no? Dahil dun sa plot control. Hindi yun, no? Dahil, syempre, kasama na rin yun, na link Kaya medyo, di ba? Mapapaisip ka, pero, yun nga, after ba nito, anong magiging mangyayari? No, baka mamaya biglang mawala ulit yung Binance. So, paano yung mga assets mo doon? Bale, madali na mo maglipat. Pero sabi ko nga sa inyo, susubukan ko yung Binance. Maglalagay din ako ng pondo dyan. No, pero hindi ibig sabihin ay magiging kampante ako pagdating doon. So, gusto ko maging part ng ecosystem. Malaman yung mga pwedeng yung may offer nila dito sa atin. Pero, siyempre nandun pa rin yung pag-iingat. Sabi ko nga sa inyo,
Yung sa Coins.ph nga eh. Ang tagal ko na ginagamit pero ginagamit ko lang siyang pang buy at saka sell lang ng crypto. Pero yung pagbobodega, sa ibang wallet ko yung ginagawa, sa mga private wallet ko, sa mga decentralized wallet ko yung nilalagay. No? Hindi sa mga exchanges. So, dapat yun maging practice natin. Kung meron kayong mga ledger naman, yun yung talaga yung mga cold wallet talaga, yung mga naka-USB. No? Pwede yun, kaso wala pa tayong pambili ng ledger. No? Siguro kung ang asset mo ay nasa 100,000 sa isang token, talagang kailangan mo na ng ledger pare, nakakalula na yan. Pero kung siyempre, kung ikaw ay maliit pa, siyempre, ano muna, dahil nagtatry ka lang, pwede yung Coins.ph, Binance, tapos mag-hot wallet ka muna. Hot wallet, yun yung mga private wallet na nada-download. Kagaya nung sa akin, ginagamit ko is Exodus at Ronin wallet. Pero siyempre, sa Ronin wallet, wala namang Bitcoin doon. So, Exodus pa rin ako, Trust Wallet, MetaMask. No? So, doon ko lang ini-scatter yung aking mga asset. So, may mga, ano rin yun, may mga rules din ako pagdating sa mga wallet. Kunyari, ang asset ko doon sa isang wallet ay umabot ng 50,000, hanap na ulit ako ng ibang wallet na paglalagyan ko ulit ang panibago yung pag-iipunan ko. Tapos, kakalimutan ko na yung isang wallet ko na yun. No? Nakatambay na lang sa phone ko, sinisilip-silip ko na lang kapag nagkakaroon ng volatility. No? Pero hindi all in. Kahit sa private wallet, wag niyo all in lahat. Kasi siyempre hindi natin sigurado yung mga applications na yan. So kailangan is may pag-iingat pa rin. Kailangan magda-diversify tayo ng mga pondo natin. Hindi ng asset Baka mamaya puro meme coin yung binili mo, yari ka dyan. No? So, kaya ulitin ko, Bitcoin lang ang binibili ko ngayon. Not financial advice baka gayahin nyo ako pero ang tinuturo natin dito sa ating channel ay DCA. Gusto ko matutunan nyo muna yung disiplina sa pag-iipon at paghahanda ng emergency fund at yung inyong DCA at pag-aaral dito sa crypto. No? Ang pinaka-interesting kasi dito, kagaya ng 2021, yung psychology na tayo, ang pag-uusapan na natin dito is yung about sa psychology ng nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. Noong 2021 kasi natatandaan ko, crypto versus government ang narrative. Naalala nyo? Yung nagkaroon pa ng problema sa SEC ng Amerika, si Gary Gensler, diba, talagang anti-crypto siya. Pero ngayon, nagkakaroon na ng panibagong narrative. Crypto plus regulation na. So habang lumalaki yung industry, mas nagiging mahalaga yung compliance kaysa sa pagiging Wild West o rebelde ng isang crypto exchange. No? So ang tanong ngayon ay hindi na kung makakapasok ba yung malalaking crypto companies dito. Ang tanong na lang is paano sila makakapasok habang sumusunod sa mga regulation dito sa Pilipinas. Diba? Yun yung mga bagay na nakikita natin yung pagbabago So iba na yung narrative na naman ito. No? At kung totoo nga na magiging regulated ang pagbabalik ng Binance sa Pilipinas, hindi lang ito panalo para sa Binance actually. Maaring sinyalis din ito na mas mature na yung crypto ecosystem sa bansa. Pero syempre tatandaan pa rin natin na mas maraming oportunidad pa yung pwedeng dumating. Kasi siyempre, kasabay nito yung maraming paraan din na pwede tayong magkamali as a retail investor. So, bukod dun sa opportunity na dumarating, kailangan alam din natin kung ano yung mga risks na meron dito. Madaling mabulag sa mga ganitong news na talagang parang, talagang ano ba yung Binance na yan? Subukan natin, paano ba kumita dyan? Kasi madalas ganyan yan Pag nakita yan, naging mainstream yan. Iisipin ng mga tao, basta maglagay ng pera doon, magti-trade lang, tapos na. Lalo na ngayon, dumadami na rin na naman yung ads ng mga pagti-trading, di ba? So, baka isipin ng mga tao dahil pag-i-invest ang pagti-trade, hindi yung pag-i-invest, guys. Magkaibang pag-i-invest at saka trading. Kung mag-i-invest ka sa trading, alam mo kung anong i-invest mo. Ang natatawag lang na investment ng trading, kung nag-aaral ka mag-trade. Pero kung ikaw ay magti-trade lang nang hindi ka nag-aaral, hindi investing yun, sugal yun. Para lang mas malinaw, ulitin ko. Ang trading, kagaya ng mga sinasabi ng mga ads na yan, ng mga ibang content creator, hindi yan investment. Ang investment sa trading, yung pag-aaral mo ng pagtitrade.
yun ang investment, no? Once na nag-aral ka mag-trade, yun yung magiging magandang investment para sa'yo. Kasi alam mo yung market cycle, alam mo kung paano ka magkakaroon ng risk management, magka-cut loss, kailan ka magte-take profit, lahat yan inaaral. Pero yung sinasabi nilang trading, wala akong kaalam-alam. Simple lang, mag-invest ka kasi. Tapos, eto, nagtitrade lang ako. Tingnan ko lang yung market, tataas, bababa, magbe-bet lang ako. Kung tataas ako, di ba? Magbe-bet. Yun yung mga nakikita ko sa mga advertisement ng mga ng mga influencer na mga sikat pa, kagaya nung ano ba yun? Sino ba yung influencer na nakita ko na yun? Na ganun yung ads niya, no? Na mag-i-invest ka lang, nagtitrade, wag daw puro gastos, mag-invest ka rin pero trading ang tinuturo, no? Napakamaling example. Kung alam nyo, malalaman nyo na investment ng isang bagay, yung pag-trade, kung aaralin mo, no? At yung pag-aaral ng crypto, pag-i-invest pagdating sa pag-aaral is libre yan. Ang dami nagtuturo niyan dito sa YouTube pa lang eh. Ang dami nang nagtuturo niyan. Kaya kailangan alam natin kung ano yung difference ng dalawa. Mag-trade ka nang wala kang alam about trading, nagsusugal ka, no? Hindi porket up or down lang ang pipiliin mo ay madali na, no? So hindi ganoon 'yun. Uubusin ka ng market, maniwala kayo sa akin. Ayun. So, yun lang ang ating mga balita ngayong araw na ito. Thank you so much sa inyong lahat. Sa ating mga supporters and subscribers, like and share lang ating mga video. At syempre, comment down below kung sa tingin nyo, good news ba to para sa inyo? Ano ba sa tingin nyo yung magiging advantage para sa inyo? At tingin nyo ba ay pabor kayo na makapasok ang Binance dito sa Pilipinas? No? Tsaka ano palang crypto exchange ang ginagamit nyo dito, guys? No? Lalo na yung iba dito, hindi ako familiar. Ngayon ko nga lang nabasa yung iba dito, yung TA5, Websunk, Sendit, no? Pero titingnan ko to, no? I-research din natin itong mga companies na ito. So, ayun lang, no? Maraming salamat sa inyong lahat at syempre, magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!